Yung iba sa inyo hanggang ngayon nanonood ng ika-6 na utos, di ba? O yun ay istorya ng mga buhol-buhol na problema. Isipin po ninyo, yung istoryang yan ay nagsimula lamang sa pangkaraniwang problema ng mag-asawa. Actually, wala namang problema si Rom at si Emma. Nagkataon na mayroong impaktang biyanan si Emma na nakikisaw-saw sa problema ng mag-asawa. Hanggang sa nagkasira na, nagkalabuan. Nagkalabuan lang naman noong una eh. Ito ngayon, sumulpot ang manunukso na si Georgia. Nagkaroon silang ng magandang pagtitinginan ni Rome. Aba, natukso si Rome. Nabuntis si Georgia. Nagkataon, nabuntis din pala si Emma. Ang nangyari, namatay, nakunan si Georgia. Pero hindi ito nalaman. Tapos ang ginawa niya, ninakaw niya yung anak ni Rome at ni Emma. At pinalitaw na anak nila ni Rome. At pinalitaw din niya na namatay ang anak ni Emma. So nagkabuhol-buhol na, di ba? Pati yung bata na ipit sa problema. Sapagkat ang itinuturing niyang ina ay si Georgia, na mabait lang kapag nandyan si Rome at yung kanyang lola. Pero pag wala na, nagtataka siya kung bakit si Georgia ay walang pakialam sa kanya. Hindi nga siya ang tunay na ina. Samantalang si Emma, pati yung bata na dadamay sa paghihiganti niya, without realizing na yun pala ang tunay na anak niya. Yung bata, naiinis din kay Emma. Ang hindi niya alam, yun ang tunay niyang, diba? Buhol-buhol na problema. Kaya pati yung iba sa inyo, nabuhol na rin sa istorya. Pangalawang beses na pinapanood pa. Mga kapatid, ang mensahe, anumang problema, ilapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina, upang ang pagkakabuhol-buhol na ginawa ng mga problemang yan, unti-unti ay maayos, makalagan na. Basta, hindi sapat yung hihingi lamang tayo ng tulong, ng panalangin ng mahal na ina. Dapat tinutularan din natin siya. Ano bang dapat nating tularan sa mahal na ina? Tingnan po ninyo, sa kabila ng mga problemang naranasan niya, sa kabila ng mga problemang ibinato ng mundo sa kanya, nanatiling sumusunod ang mahal na ina sa kalooban ng Diyos. Hindi siya pinasama ng mga naranasan niyang problema. Kaya naman ito'y mabilis din niyang nalalampasan sa tulong ng Diyos na sinusunod niya. Kahapon ay napunta ako sa tahian dyan sa palengke kay Kuya Jimmy. Yan. Kasi may pinalagay ako sa damit ko. Anyway, nakita ko doon. Ayun. Maliwanag na example. Ang dami niyang sinulit. Kasi nga, tailoring shop eh. Pero yung mga sinulit, pansinin mo, hindi magkakatabi, hindi magkakadikit. Bakit? Kasi nga, yung isang bloke lang ng sinulit, problema na yun kapag nagkabuhol-buhol na eh. Didikitan mo pa ng isa, kung yung isa ay bumuhol din dun sa isa. Didikitan mo pa ng pangatlo, kung yung pangatlo dumikit dun sa dalawa, di nagka-leche-leche na. Mas mahirap kalagin ang pagkakabuhol-buhol pag nagkaganon. Ganon din mga kapatid sa buhay ng tao. May mga problemang mararanasan tayo. Normal ito, hindi natin ito kontrolado. Nag-iingat ka, magkakasakit ka. Nagtitipid ka, magkakagasta ka. Ganon ang buhay. Habang tayo nabubuhay, hindi mawawala ang problema. Pero, huwag ka sanang pasamain ng problemang ito. Yung problemang ibibigay sa'yo, buhol-buhol. Huwag mong tatambalan
ng problema na ang may gawa at may bigay ay ikaw mismo. Sapagkat kapag yan ay nag-combine sa problemang bigay sa'yo ng mundo at yung problemang gawa mo mismo, nako, ang buhay mo ay magkakaloko-loko. Mas mahirap kalagin ang pagkakabuhol-buhol pag ganon. Mas mahihirapan ang Panginoon na tulungan ka kapag nagkaganon. Baka nga kapag nagkaganyan ang nangyari, yung problemang bigay sa'yo ng mundo, solve na. Yung buhol-buhol na problemang bigay sa'yo ng mundo, kalag na. Ang naiwan, yung problemang buhol-buhol na ginawa mo. At tulad ng isang kakilala ko na minsan ay nagkalabuan silang mag-asawa, maliwanag naman ang payo ko sa kanya, tiis-tiis lang, magkakasundo rin kayong dalawa, magbabago rin yan. Ay hindi nakinig, hindi nasabi sa akin na mayroon siyang in-entertain na iba, na fall in love siya. May nangyari sa kanilang dalawa, nagkaanak pa sila. Nang lumaon, nagbago. 100% nagbago yung asawa niya at na-realize niyang mahal pa rin niyang talaga at hindi niya po pwedeng iwan ang kanyang unang pamilya. Ano ngayon? Naayos yung problema ninyong mag-asawa. Kaya lang dito ka hindi makahulagpos sa nilikha mong sarili mong problema. Ganon ang mangyayari. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kang patatalo sa demonyo sa pamamagitan ng paggawa rin ng isang bagay na ikatutuwa sa iyo ng demonyo. Sa halip, kung ano man ang binibigay sa iyong problema ng demonyo, sikapin mong magpakabuting tao sa kabila ng lahat ng ito. Mahihirapan kasi na isipin mo at maramdaman mo na tinutulungan ka ng Diyos kung gagawa ka at magdidesisyon ka ng mga bagay na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Mas mahihirapan ang Diyos na ang lahat ng problema ay mahiayos. Kaya please, sa kabila ng mga problemang naranasan, manatili sa kabutihan upang ang mga problemang yan ay mas madaling pagdaanan at hindi maging mas matagal na tambayan. Amen.